Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Tayo po yung mag-umpisa na magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At ito po, komentuhan po natin. Ito pong si Congressman Erese ng Caloocan, mga kababayan. Kung paano niya po kundinahin at banatan ito pong si Senator Lacson. Lalong-lalo po sa ubod ng galing, humawak ng komite. Katulad po ng Blue Ribbon Committee. Napakahusay po mga kababayan. Lalong-lalo po sa pag-iimbestiga ng korupsyon. Ito po mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan at panuorin. Ito pong sinasabi ni Erese, mga kababayan. Touching boobs really save a. Hindi naman natapos yung Blue Ribbon Committee. Bakit ka maglalabas ng partial committee report na But isn't that standard? Nag-i-issue ka ng partial interim report? Pero ibang klase ito eh. Ang daming involved eh. Tapos ang daming mong hindi pinatawag na dapat ipinatawag. Like for example, the Bersamin, Secretary Pangandaman. Dapat pinatawag mo yon kasi sila yung vital personalities dito sa flood control. O, sino ba pumirma ng SARO? Nakapirma ron, ganyan kakapal, puro Secretary Pangandaman. Tapos meron pang sinabi ang Solicitor General na wala daw alam ang presidente dun sa pagkakapirma. She acted on his own, releasing hundreds of billions of pesos. Hindi naman natapos yung Blue Ribbon Committee. Bakit ka maglalabas ng partial committee report na But isn't that standard? Nag-i-issue ka ng partial interim report? Pero ibang klase ito eh. Ang daming involved eh. Tapos ang daming mong hindi pinatawag na dapat pinatawag. Like for example, Tama. Si dating Executive Secretary Bersamin, si Pangandaman. Hindi po ba? Hindi mo pinatatawag. Tapos Tapos ngayon, gusto mo maglabas ng partial report. Gusto mo maglabas ng report na diyan sa ginagawa mo sa pag-iimbestiga diyan sa Blue Ribbon Committee. Isa kang chairman diyan. Hindi pa tapos ang investigasyon. Sa dami ng involved sa korupsyon, wala ka naman pinatatawag. Kanino ka lang nag-focus? Kay Bernardo. Di po ba? At yung mga DPWH engineer, kila Alcantara, kila Bryce Hernandez, doon ka lang nag-focus. Samantalang hindi mo malang inimbestigahan yung malalaking tao, sila Pangandaman. Hindi mo malang pinatawag. Hindi po ba? Hindi mo rin pinatawag yung maglolo na Bersamin, na meron pang pera, bilyon-bilyon, na nandun yata doon sa apo na Bersamin. Hindi mo rin pinatatawag ang mga 18 Marines na napakaraming alam. May mga ebidensya. Kasama ka pa sa nakuhanan ng video na nakasakay sa chopper. Hindi po ba, Senator Lacson? Kayong dalawang mag-best friend? Si Tito Soto. Tapos ngayon, sino pipirma? Kaya nga hindi pinipirmahan niya ni Senator Marcoleta. Dahil hindi pa tapos. Bakit gusto mo nang tapusin? Bakit? May pinoprotektahan ka ba, Senator Lacson? Kaya gusto mo na magpapirma? Gusto mo na maglabas ng iyong report sa pag-iimbestiga mo diyan sa Blue Ribbon Committee mo? Na ikaw ang chairman, gusto mo na maglabas ng report? Sa tingin mo, maniniwala ang taong bayan sa mga ilalabas mong report? Kasi ang gusto po yatang mangyari nila, dahil nga po sa buwatan at ginawa na po kasi nila sindikato ang gobyerno ngayon. Sindikato ng mga magnanakaw di umano. Ang gusto yata nilang palabasin di umano, ang ugat po at ulo ng korupsyon ay hanggang kay Saldi ko lang. Hanggang kay Saldi ko lang. Kaya nga si Saldi ko lang ang pinupuruhan nila eh. Sa dami ba naman ang involved sa korupsyon? Napakaraming mga congressman na sila na mismo ang kontraktor. Sila pa congressman. Napakarami. Maraming pinangalanan dyan ang tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate. Ano na nangyari dyan? At nasaan na rin ang report ng ICI? Nasaan na? Natabunan na. Sikreto na. Saan? Sinilid na, nilagay na sa baol para hindi na makita at maamoy ng taong bayan.
Kaya nga po, dinadala nyo na kami sa issue. Saan tayo dinadala ni Senator Lacson? Para po mailihis yata ng mailihis ang issue ng korupsyon ng mahigit 3 taon. Mahigit 1 trilyon di umano ang pinag-uusapang korupsyon. Pero saan tayo dinadala? Issue ng impeachment, issue kay Saldico, at issue ng may kudeta na mga retiradong men in uniform. Doon tayo dinadala. Meron daw siyang naamoy na kudeta. Di umano. Ganyan po katindi si Senator Lacson. Kaya po, hindi lang po si Congressman Erese ang talagang mapapamura na lang dyan sa ginagawa po nila. Talagang ayaw naman po nila tuntunin ang tunay po na ulo, yung malalaking ulo ng buhaya dyan po sa korupsyon nangyari po sa ating bansa. Hindi po nila tutuntunin yan. At hindi naman talaga layunin yata ni Senator Lacson na pangalanan mismo yung mga ulo. Ang gusto lang yata niya hanggang kay Saldico lang, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang isang senador na taga Cavite. Ibang klase po ang mga taga Cavite na lalong-lalo nahandyan pa ang mga Rimulya. Taga Cavite. Nahandyan din po yung Bong Revilla na 2 beses na yata nakukulong, nasasangkot sa korupsyon. Ibang klase mga taga Cavite. Isa pa lang yatang taga Cavite na bata na lumalaban sa korupsyon ang nakita po ng inyong lingkod. Yung pong mahilig sa pusa. Yung po, lumalaban po sa korupsyon yun. Kaya nga pinakukulong nila yun eh. Hindi lang pinakukulong. Ano po, gusto na nga nilang tanggalin dahil hindi nila kaisa. Hindi po ba? Pagka hindi nila kaisa, ay bibigyan ka ng malaking problema. Ganun po talaga eh. Maraming salamat po kay Congressman Erese at nakikita nyo. Dahil alam po natin ito si Congressman Erese ay dilaw po ito. Dilawan po ito si Congressman Erese. Dilaw. Liberal po yan, mga kabayan. Pero kahit po siya ay liberal at kahit siya ay dilaw, nakikita niya po ang ginagawa po mga kawalangyaan, katarantaduhan ng gobyerno na tinatawag na bangag di umano. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Erese. Dahil kahit po kayo dilaw at liberal, nagsasabi kayo ng katotohanan. Maraming salamat po, lalong-lalo po sa nagusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At sa mga kababayan natin nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyo. At shoutout din po at thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, Mila Yi, Annie Jo, Jem Aris ng United Arab Emirates, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa Cagayan, si Jobelin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Chudorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Sena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Rolando Guerrero, at Jesus Valdepena. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At dasal-dasal lang po tayo at konting tiis lang po. Muli po, paalam, bye-bye.